Simulan po natin ang unang bahagi sa Linggo ng Palaspas, ang paggulita sa pagpasok ng Panginoon sa Jerusalem. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga minamahal na kapatid, 5 linggo na tayong naghahanda ng sarili para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagpapakasakit at pagkabuhay ng Panginoon. Sinikap nating unawain at tuparin ang ating pananagutan sa Diyos at sa kapwa-tao, alinsunod sa aral at halimbawa ni Hesukristo. Kaysa ng buong simbahan, sinisimulan natin ngayon ang mga mahal na araw. Si Kristo ay matagumpay na pumasok sa kanyang lungsod upang tuparin ang kanyang gawain bilang Mesiyas. Ang magpakasakit, mamatay, at muling mabuhay para sa ating kaligtasan. Taimtim nating saliwain sa alaala ang kanyang pag-aalay ng sarili para sa kapwa at sundan natin siya ng may buhay na pananampalataya sa pagdurusa sa krus. Tayo nawa ay makahati na naig sa kamatayan at sa kanyang bagong buhay. Manalangin tayo. Itaas ko yung mga palaspas. Ama naming makapangyarihan, ang mga palaspas na ito ay iyong pagpalain at pabanalin upang sa masaya naming pagbubunyi sa Mesiyas na aming hari, siya'y aming masundan at sa pamagitan niya ay aming sapitin ang hindi magmamaliw na lungsod ng Jerusalem na kanyang pinaghaharian kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Hiwag-hiwag. Hindi tayo nagkababasa. No. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong malapit na sila sa Jerusalem, pagdating nila sa Betfage, sa bundok ng mga olibo, pinauna ni Jesus ang 2 alagad. Sinabi niya sa kanila, pumunta kayo sa susunod na nayon. Makikita ninyo roon ang isang inahing asno na nakatali, kasama ang kanyang bisiro. Kalagin ninyo at dalhin dito. Kapag may sumita sa inyo, sabihin ninyong kailangan ng Panginoon at hindi nakikibo iyon. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng propeta. Sabihin ninyo sa lungsod ng Siyon, masdan mo, dumarating ang inyong hari. Siya'y mapagpakumbaba, nakasakay sa isang asno, sa isang bisiro ng isang asno. Lumakad nga ang mga alagad at ginawa ang iniutos ni Jesus.
maraming naglatag ng kanilang balabal sa daan. Ang iba na may pumutol na mga sanga ng kahoy at inilatag din sa daan. Nagsisigawan ang mga taong nauuna at sumusunod sa kanya. Mabuhay ang anak ni David. Pagpalain ang dumarating sa ngalan ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, nagulo ang buong lungsod. Sino kaya ito? Tanong nila. Si Jesus, ang propetang taga Nazaret, Galilea. Sagot ng karamihan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga minamahal na kapatid, tularan natin ang mga taong nagbunyi kay Jesus. Halinang magprosesyon sa kanyang karangalan, taglay ang kapayapaan. Simbahan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan,
Ginawa mong halimbawang dapat tularan ang tagapagligtas naming naging di iba sa amin para ang krus namin ay akuin. Pagindapatin mong sa mga pagdiriwang ay aming kamtin ang kanyang ulirang pagkamatiisin at ang pakisalo sa pagkabuhay niyang maningning. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin nang sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umaga'y kanyang pinubuksan ang aking pandinig. Nananadig akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa, hindi ako naging magsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang pupugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas. Gayon din, nangunurahan nila ako sa mukha. Ang mga pagtustang ginawa nila'y di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis na sampaling parang bato, pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, bakit naman ako yung pinabayaan? Diyos ko, bakit Paliwag na nagkatawad, sinasabi ang ganito. Nagtiwala siya sa Diyos, ngunit hindi siya pansin. Kung talagang minamahal, bakit hindi intindihin? Diyos ko, bakit naman ako'y pinabayaan? May pangkat ng mga buong na sa akin umahigit. Para kung nasa gitna niyong asong mababangis. Mga kamay ko at pa'y utas sa akong
Sa gitna ng kapulungan, pupurihin kita, anak. Purihin ang Panginoon ng lahat ng kanyang lingkod. Siya'y inyong dakilain, kayong ang kahihapon. Ikaw, bayan ng Israel, ay sumamba at maglingkod. Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya ay Diyos, ay hindi nagpiling na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, inubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao siya'y nagpakababa at naging masunuri hanggang kamatayan o hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman siya'y nampok ng Diyos at binigyan ng pangalan higit sa lahat ng pangalan. Ano pa't lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangan ng Diyos Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat bilang paggalang sa mabuting balita. Masunuring Kristo Jesus, naghain ng buhay sa krus, kaya dinakila ng Diyos, binigyan ng ngalang tampok sa langit at sansinuko. Glory to you, Lord. Glory to you, Lord Jesus Christ. Glory to you, Word of God. Glory to you, Lord Jesus Christ. Sumayo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Jesucristo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon,
Iniharap si Jesus kay Gobernador Poncio Pilato. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Sumagot si Jesus. Kayo na ang nagsasabi. Ngunit, nang paratangan siya ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan, hindi na siya sumagot. Kaya sinabi sa kanya ni Pilato, Hindi mo ba naririnig ang mga ipinararatang nila sa iyo? ngunit hindi sumagot si Jesus. Gaputok man, kaya nagtaka ang gobernador. Tuwing pista ng Pasko, kinaugalian na ng gobernador ang magpalaya ng isang bilanggo, sino mang mahiling ng taong bayan. Noon ay may isang kilalang bilanggo na nagngangalang Barabas. Kaya nang magkatipon ang mga tao, tinanong sila ni Pilato, Sino ang ibig ninyong palayain ko? Si Barabas o si Jesus na tinatawag na Kristo? alam ni Pilato na inggit ang nag-uudyok sa kanila na dalhin sa kanya si Jesus. Hindi lamang yan, samantalang siya'y nakaluklok sa hukuman, nagpasabi sa kanya ang kanyang asawa. Huwag kang makialam sa taong iyan na walang kasalanan, sapagkat kagabi pinahirapan ako ng aking panaginip tungkol sa kanya. At ang mga tao na may sinulsulan ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan na hilingin kay Pilato na si Barabas ang palayain at si Jesus ay ipapatay. Muli silang tinanong ng gobernador, Sino sa dalawa ang ibig ninyong palayain ko? Si Barabas po. Sinabi sa kanila ni Pilato. Kung gayon, ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo? Sumagot ang lahat. Ipako sa krus. Bakit? Anong masama ang ginawa niya? Ngunit lalo pa nilang isinigaw. Ipako sa krus. Nang makita ni Pilato na wala siyang magagawa at malamang pang magkagulo ang mga tao, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harapan ng mga tao. Wala akong pananagutan sa kamatayan ng taong ito. Bahala kayo. Sumagot ang mga tao. Inalagaan namin at ng aming mga anak ang pagkamatay niya. At pinalaya niya si Barabas, ngunit ipinahagupit si Jesus at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Si Jesus ay dinala ng mga kawal ng gobernador sa pretoryo at nagkatipon ang buong batalyon sa paligid niya. Hinubaran nila siya at sinuotan ng isang balabal na pulang-pula. Naglikaw sila ng halamang matinik at ipinutong sa kanya, saka pinapaghawak ng isang tambo sa kanyang kanang kamay at palibak siyang niluhod-luhuran at sinabi at binati. Mamuhay ang hari ng mga Hudyo. Siya'y pinagluluhan, kinuha nila ang tambo at siya'y pinaghahampas sa ulo. At matapos kutyain, kanilang inalisan siya ng balabal, sinuotan ng sariling damit, at inilabas upang ipako sa krus. Paglabas nila ng lungsod, kanilang nakita ang isang lalaking nagngangalang Simon, isang taga-Sirene. Pilit nilang itinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Pagdating sa lugar na tinatawag na Golgota, na nangangahulugang pook ng bungo, binigyan nila si Jesus ng alak na hinaluan ng apdo. Ngunit nang matikman niya, ay hindi ininom. Nang maipako na siya sa krus, pinaghati-hatian nila ang kanyang mga damit matapos magsapalaran. At naupo sila upang siya'y bantayan. Nakasulat sa kanyang pulunan ang sakdal laban sa kanya. Ito'y si Jesus, ang hari ng mga Hudyo. Dalawang tulisan ang kasabay niyang ipinako sa krus, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Nilibak si Jesus ng mga nagdaraan at tatango-tango pang sinabi,
Di ba ikaw ang titipan ng templo at muling magtatayo ito sa loob ng 3 araw? Iniligtas mo ngayon ang iyong sarili. Kung ikaw ba ang anak ng Diyos, bumaba ka sa krus. Kinutya rin siya ng punong saserdote at ng mga eskriba at ng matatanda ng bayan. Sabi nila, Iniligtas ang iba, ngunit ang sarili hindi maligtas. Di ba siya ang hari ng Israel? Bumaba siya ngayon sa krus. Maniniwala kami sa Kanya. Nananalig siya sa Diyos at sinasabi niyang siya ang anak ng Diyos. Iniligtas siya ng Diyos kung talagang iniibig siya. at pinalipusta rin siya ng mga tulisang ipinakong kasabay niya. Mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon ay nagdilim sa buong lupain. Nang mag-i-3 ng hapon, sumigaw si Jesus. Eli, Eli, lema sabachthani. Ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at sinabi nila, Tinatawag niya si Elias. agad tumakbo ang isa sa kanila at kumuha ng espongha, tinigmak ng maasim na alak, inilagay sa dulo ng isang tambo at ipinasipsip kay Jesus. Ngunit sinabi naman ng iba, Hintayin muna. Tingnan natin kung darating si Elias upang iligtas siya. muling sumigaw si Jesus at nalagutan ng hininga. Tayo po'y lumuhod sandali at pagnilayan. Tumayo na po. Biglang napunit sa gitna ang tabing ng templo, mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa, nagbitak ang mga bato, nabuksan ang mga libingan, at nabuhay ang maraming banal na namatay na. Lumabas sila ng libingan at nang muling mabuhay si Jesus, sila'y pumasok sa banal na lungsod at nakita roon ng marami. Nasindak ang kapitan at ang mga kawal na nagbabantay kay Jesus nang maramdaman nila ang lindol at masaksihan ang lahat ng nangyari. Tunay na ito'y anak ng Diyos. Yun ang sabi nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Tayo po'y magsilupo. Dahil kakaiba yung ating liturhiya ngayon, linggo ng Palaspas at mahaba yung ating gospel, I'll just give a few points at mahaba na yung sharing ko kanina ng reconnection. So, konting points na lang yung nais kong i-share ngayon. Unang-una po, linggo ng Palaspas. Kanina po, winawagayway natin yung Palaspas. Pag uwi niyo po, anong ginagawa niyo sa Palaspas? Taro, kaya sa pintuan. Ganon din kami ng nanay ko dati parati sa pintuan. Kaya lang, isa lang pong word of precaution, hindi po siya anting-anting. So, huwag po natin gamitin sa ganong paraan yung Palaspas. Sapagkat, kaya tulad ng narinig kanina natin dun sa gospel na binasa, baka hindi nyo narinig kasi po walang microphone noon, sa labas po, yung unang ebanghelyo. Kasi dalawang ebanghelyo bali yung binasa po natin ngayon. Dahil linggo nga ng Palaspas, yung paggunita ng magpasok ng Panginoon sa Jerusalem, yung may dalang palaspas yung mga tao, at anong simbolo ng palaspas sa kanila, sumisigaw sila ng, mabuhay anak ni David, pagpalain ang dumarating sa ngalan ng Panginoon, purihin ang Diyos. Yun yung symbol of welcoming Jesus. So, bakit po natin ilalagay usually sa pinto? Sana lahat po nang papasok dito sa bahay na ito, sa pintong ito, ay kasama nating magpupuri sa Panginoon.
Dahil kami po mga nakatira dito ay nagpupuri din po sa Panginoon. Lahat po ng darating dito ay katulad ng Panginoong Hesukristo na wini-welcome din po natin. So marami tayong pwedeng ilagay na meaning dito. Kaya po hindi po siya anting-anting, kundi isang pagpapaalala sa atin ng pagtanggap sa Panginoon. So, simbolo po siya, whether sa altar nyo siya ilagay or kung saan man kung lugar sa bahay ninyo, ito po ay pagpapaalala sa atin na wini-welcome natin ang Panginoon sa ating buhay. Dahil ito ay simbolo ng pagpasok ng Panginoon sa Jerusalem. Pero, i-connect natin siya ngayon dun sa gospel natin. Kung sino po yung mga taong nagwawagayway ng palaspas nung umpisa, actually, very good yung ating choir na nagbabasa ng bayan. Kasi dapat po yun yung bayan, lahat kayo po magbabasa noon, kulang tayo ng misalet. Kasi, yung nagpagayway kayo kanina nung bago tayo nung pumasok dito, welcome, welcome, Jesus, purihin ng Diyos, ganyan. Pero pagdating sa Ebanghelyo, ano yung pinababasa? Sabi ko nga, Zuri, yung mga nagpapabasa nito. Ipako sa krus. Si Barabas ang gusto namin. Kung binabasa nyo kanina, naku, I'm sure may mga ibang simbahan, hindi nila mabasa yung ipako sa krus. Diba? Para namang, ano ba yun? Sasabihin ko kay Lord na ipako siya. Mga ganon, di ba? Yun yung ipinapabasa sa atin, di po ba? Pero magandang pagnilayan po natin yun. Kasi yung mga Israelites na nag-welcome din kay Jesus doon sa Jerusalem, sila din mismo yung mga sumisigaw na ipako sa krus. Marahil, ibang dahilan po yun. Na dati naniniwala sila, hindi na sila naniwala. O kaya nalinlang sila ng mga nagtuturo sila sa kanila na napaniwala sila. Or natakot sila na baka sila din ay mapatay kung sakaling hanggang sa huli sila susunod sa Panginoon Jesucristo dahil nga nagpapakasakit na siya. Siguro po magandang pagnilayan natin. Sa bawat punto na tayo gagawa ng hindi kaliligaya ng Panginoon, sa bawat punto na tayo nagkakasala sa Panginoon, para po tayo sumisigaw ng ipako sa krus. Para po natin pinipilit si Barabas na makaligtas at siya mapako sa krus. So, sana po maalala po natin yung ebanghelyo natin ngayon. Sa gawa po tayo ng hindi kaaya-aya sa Panginoon. Sana yung palaspas natin hanggang sa huli, dala-dala pa rin po natin. At wini-welcome natin yung Panginoon sa ating puso. Gaano man kahirap yung sitwasyon na kinilalagyan natin, gaano man po ma-challenge yung ating pananampalataya, sana po, kasi hindi ko na po dadagdagan pa kasi sa Good Friday, same po halos yung ating reading, no? Kasi kung titingnan po natin yung kwento din ng mga alagad, natakot din sila, tumakbo sila, nawala sila sa tabi ng Panginoon. Kanya marami-raming interpretation yung nauuhaw, o kaya yung ngayon na bakit mo ako pinabayaan. Pero ito po ay galing sa Psalm 14 po ito. Pag binasa niyo po yung Salmo, hindi siya isang pagtangis, kundi isang pagpapahayag ng pananampalataya. Dahil tayo, experience din po natin, minsan, naku, natutulog naman ang Diyos naman hindi ako tinutulungan. Minsan may tendency po tayong magsalita ng gano'n. Pero yung karugtong nun is, pero nananalig pa rin po ako sa iyo, Panginoon. Kahit ganito na yung pakiramdam ko, kahit na ganito yung naging sitwasyon ko dahil sa mga dinadanas ko, sa iyo pa rin ako babalik. Kasi yun yung Psalm. Kasi itong Eli Lama Sabachthani na naka-quote doon sa gospel ay galing sa Salmo. At pag binasa niyo po yung Salmo, umpisa pa lang siya, first word siya doon sa Salmo na it's an offering of God. Kung ano yung kagustuhan ng Diyos. At doon po ako pupunta sa pangatlong point na magandang pagnilayan natin ay yung nabasa sa ikalawang pagbasa na ang Panginoong Jesucristo ay nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Malaki pong challenge even among us priests, di ba? Pagka delikado, oops, parang hindi ko kaya. Oops, parang hindi ko na ito mapapangatawanan. Oops, parang mas mabuti yata na maging popular na lang ako sa iba. Doon tayo pumipili ng bagay na hindi kaniligaya ng Panginoon. Bagkus tayo ay nagkakasala. Yung challenge sa atin is katulad ng Panginoon, bagamat magdurusa, bagamat magpapakasakit siya, alam niya na yung naghihintay sa kanyang
passion nung pumasok pa lang siya sa Jerusalem. Kaya, bagamat winelcome siya ng napakaraming tao, siya ay may pagpapakumbaba, hindi po ba nakabanggit din sa kanila ang ebanghelyo. Siya po ay hindi pumasok sa utak niya na, nako, popular na ako, hindi na matutuloy yung pagpapakasakit. Handa po siya sa ano man ang mangyayari na gawin kung ano yung kagustuhan ng Panginoon. Sana po tayo din lahat sa ating pag-welcome sa Panginoon, sa simbolo ng ating mga palaspas na inilalagay natin sa ating mga altar at sa ating mga tahanan. Nawa ito'y maging isang pagpapaalala sa atin ng ating pagtanggap sa ating Panginoon na bukal sa ating puso, na kahit anumang sitwasyon na ating pagdaanan, nawa tayo ay may pagpapakumbaba na tatalima sa kalooban ng ating Panginoon. Sa anumang kahirapan ito tayo dalhin, sapagkat mas higit ang pagmamahal at biyaya ng Diyos kaysa sa anumang pagdaraanan nating paghihirap dito sa mundo. At bilang paghahanda para sa kanyang uling pagkabuhay, nawa ang hiling natin sa ating uling hantungan, makasama natin ang Panginoon sa kanyang muling pagkabuhay. Kaya hilingin natin ang biyaya ng Panginoon na maging magkumbaba at mapagtalima sa kanyang kalooban sa pang-araw-araw na buhay natin. Amen. Magsitayo na po ang lahat at bilang isang sambayanang nananalig kay Kristo, tayo'y magpahayag ng ating pananampalataya. Sumasampalataya po sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya po kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo, ibinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpapasakit ni Poncio Pilato, ibinako sa krus na matay hinibing, nanaos sa kinaroroonan ng mga yumao, na may tatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nahiruklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula palirito at tuutong sa mga buhay at mga matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Buong pagtitiwala sa mahabaging Panginoon, nabatid ang ating kahinaan at kahirapan. Idulog natin ang ating mga kahilingan at sama-sama nating ipanalangin. Mahabaging Ama, digin mo kami. Mahabaging Ama, dinigin mo kami. Nawa patuloy na magabayan tayo ng Santo Papa, ng ating mga obispo, at ng ating mga pari tungo sa katapatan kay Jesus sa pamamagitan ng kabanalan ng kanilang buhay. Manalangin tayo. Mahabaging Ama, dinigin mo kami. Nawa ang paghatol ng mga hukom sa ating bayan ay maging makatarungan, walang pagkiling, at malayo sa anumang katiwalian. Manalangin tayo. Mahabaging Ama, dinigin mo kami. Nawa ang mga biktimang pinagkaitan ng katarungan ay magpatuloy sa paghahanap nito ng may tibay ng loob at makamtan ang nararapat sa kanila. Manalangin tayo. Mahabaging Ama, dinigin mo kami. Nawa maging bukas lagi ang puso ng lahat ng mananampalataya sa pagtanggap kay Jesus. Manalangin tayo. Mahabaging Ama, dinigin mo kami. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan at gayon din isama natin sa ating mga panalangin ang kapayapaan at paghinto ng digmaan, lalo higit sa nangyayari ngayon sa Iran at sa Amerika, maging sa Ukraine at sa Russia. Kapayapaan at mabuting kabuhay para sa lahat. Mahabaging Ama, dinggin mo kami. Panginoon, gabay at ilaw, turuan mo kaming mamuhay sa landas ni Jesus. Sa kanyang pagpapasakit, makibahagi nawa kami at sa kanyang muling pagkabuhay. Magsaya kami magpakailanman. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa pagdiriwang ng huling hapunan.
Magsitayo na po lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang pag-ahay natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin naman ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pagpapakasakit ng iyong bugtong na anak, sumaamin nawa ang iyong pagpapaunlak na di makakamit ng tanang aming pagganap, kundi ng paghahain minsan lamang para sa lahat na mula sa iyo'y pinakikinabangan namin at tinatanggap. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Wala siyang kasalanan, ngunit inaring salarin sa pagmamalasakit niyang kami palayain sa kamatayang kinasuungan namin, kaya't namatay siya upang kami buhayin. Kaya kaisa namang anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Tayo po'y magsinuot. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leo na aming Papa at ni Mikael na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na sina Carlos, Elena, Guillermo, Modesto, Ana, Jose, Wenceslao, Ernesto, Glenda, Angela, Gregorio, Hisayoshi, Teodora, Susan, Henry, Celedonio, Concepcion, Celedonio Jr., Concepcion, Antonio Sr., Trinidad, Miguela, Luis Viminda, Guillermo, Vicente, Candelaria, Lorenzo, Victorino, Jose, Vina, Rosario, Tomasa, Juan, Pedro, Candelaria, Tasha, Fabio, Flor, Benjamin, Fabian, at Adelaida na tinawag mo sa daigdig na ito. Nang sila'y binyagan, sila'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Nang sila'y pumanaw, naway makaisa sila ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang isang pamilyang tumatanggap, nagpupuri, nagagalak kay Kristo, sama-sama nating panalangin ang panalangin kanyang itinuro. Papa
kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan, kamulian, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Tayo po magsigawan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang, ay gagaling na ako. Ang mga nagnanais na tumanggap ng banal na katawan at dugo ni Kristo sa komunyon ay maaari na gumawa ng dalawang pila sa gitna at una yung ang members ng choir at gagawin po natin ito by row. At yung nasa likod po ay dyan na lang po kayo at baka may pupunta na po dyan sa inyong magbigay komunyon. At paalala po muli, ang banal na komunyon ay para lamang sa mga nabinyagang Katolikong Kristiyano. At kung hindi pa po tayo handa na tumanggap, ay maaari lamang po iyo po ang ulo sa harap ng pare para sa bendisyon. Maraming salamat po. Katawan ni Kristo. Katawan ni Kristo. Katawan ni Kristo. Katawan ni Kristo.
Ngayon na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayon kami pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang. Kami iyong pinalingong may pag-asa sa aming sinasampalatayanan. Pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak, gawin mong kami makarating sa aming paroroonan. Pakundangan sa kanyang muling pagkabuhay. Bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sabay-sabay po nating dasalin ang panalangin para sa kapayapaan ng Diyos. In English, prayer for peace. Lord God of peace, hear our prayer. We have tried so many times, over so many years, to resolve our conflicts by our own powers and by the force of our arms. How many moments of hostility and darkness have we experienced? How much blood has been shed? How many lives have been shattered? How many hopes have been buried? But our efforts have been in vain. Now, Lord, come to our aid. Grant us peace. Teach us peace. Guide our steps in the way of peace. Open our eyes and our hearts, and give us the courage to say, never again war. With war, everything is lost. Instill in our hearts the courage to take the concrete steps to achieve peace. Lord, God of Abraham, God of the prophets, God of love, you created us and you called us to live as brothers and sisters. Give us the strength daily to be instruments of peace. Enable us to see everyone who crosses our paths as our brothers or sisters. Make us sensitive to the plea of our citizens who entreat us to turn our weapons of war into instruments of peace, our trepidation into confident trust, and our quarreling into forgiveness. Keep alive within us the flame of hope, so that with patience and perseverance we may opt for dialogue and reconciliation. In this way, may peace triumph at last, and may the words division, hatred, and war be banished from the heart of every man and woman. Lord, diffuse the violence of our tongues and our hands. Renew our hearts and minds, so that the word which will bring us together will be brother, and our way of life will always be that of shalom, peace, salam. Amen. Amen. Magsiupo muna po sandali para sa ilang paalala. Okay, yung mga schedules po ng regular na misa sa Karya, wala pong pagbabago. So, naka-flash po yan sa screen. Ganon din po sa ibang. Ganon din po sa... Wala, sa Karya. Yan lang po, Karya lang po. Oh, okay. So, pero meron po akong additional na announcement. So, sa April 15 po, magkakaroon po tayo ng actually seminars for baptism at seminar kasabay po nung para sa mga new servants, no? Red liturgy seminar para sa mga bagong servants natin. And April 22, yun na po ang simula ng ating catechesis for the first Holy Communion. So lahat po ng mga bata na 8 years old pataas, pwede na po sila umattend ng seminar na yon. At after that seminar, ay pwede na nilang matanggap ang banal na katawan ng dugo ni Cristo in Holy Communion. Bali, mayroon silang first Holy Communion na rites. At yung ating applications po ay available. So, submit nyo po yan. So, 22 ang ating, siguro hanggang 3rd Sunday of April, pwede nyo isubmit ang inyong mga applications. At ganun din po patuloy namin hinihingi ang mga kabataan na gustong sumali sa ating parish youth ministry. Meron din po tayong
forms para po sa inyong, para lang po natin yung sabi natin, profiling yung ating mga kabataan, para alam natin anong talents nila, anong needs nila, diba, saan sila magaling, at madala po natin sila parati sa ating simbahan, no? We bring them closer to Jesus. So, Father, maraming salamat po sa isang oras po na binigay niyo para po sa aming resurrection. So, sa ngayon po ng Korea Catholic Filipino Community, maraming salamat po mula sa aming mga puso. God bless you po, Father, sa uulitin po. Father, Reverend Father Dindo Santiago. So, thank you din po sa community for inviting me. Sabi ko, isang oras lang humaba po. Mahaba din yung liturgy natin ngayon. So, hopefully next time po, I can celebrate Mass again with you. Si Father Jonathan was sa confessional kanina. Ayun, nandun siya ngayon. So, siya po yung nagpang-umpisa buhat po nung nagsimula po kanina yung recollection. So, hindi po siya officially mula sa start nakapag-celebrate. So, anything you need from us for as long as we can respond to it, just let us know. So thank you po sa inyong lahat. Thank you, Father. God And bless thank you for always supporting the SBD in behalf of the SBD Japan province. The group also took charge of the live streaming ng aming perpetual vows and diaconate ordination sa seminary this month. So I really appreciate the service. Thank you very All much. the time po yun sa kanila. Yeah, thank you po. Yun yung naman po dito for the affair ng SBD. You're welcome, Father. And please connect to the with the Japanese community din po of Korea. So, yung Easter Triduum, it's Thursday, Good Friday, and then Saturday, and Easter Sunday. This is the biggest celebration ng simbahan. Although it will be Japanese, hopefully po you can attend the liturgy also from Holy Thursday to Easter Sunday po. This is the biggest celebration ng simbahan. And kung alam po ninyo na requirement ng pagtanggap ng komunyon at least once a year lang po. And the one recommended season is to receive it during Easter Sunday. So, kahit Japanese po yung misa sa ma-attendan nyo, celebrate Easter Sunday because this is the biggest celebration ng simbahan. And we also, that's where our faith is. Yes po. Naka-flash po sa screen yung schedules ng mga misa on that Paschal Triduum. Meaning on Holy Thursday, Good Friday, and Easter Vigil on Saturday evening. That will be Japanese, I'm sure. On 7 o'clock, all in Japanese. Pero please, try to attend. Yes, Father. Yeah. Okay, thank you very much. Thank you po. Magsitayo na po. Magsitayo na po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. On this day we praise you, O God, for the joys and tears and for the breath of life. On this day we thank you, O God, serving you with all this enough regard. Kindle in us the fire of your love, and your spirit take not from us, from the dark and the evil of the night. Bring us to the dawn of your everlasting light. Gather your people together at the breaking of the bread. With your life renew the face of the earth. From this day on and tomorrow.
your light renew the face of the earth. From this day on and tomorrow, give us new birth. We ask you this in the word. We ask you this in the light of the Maraming salamat po. Magandang hapon sa lahat. Father.